Well, good evening, netizens around the world, and time check. It's 9:53 in the evening. Okay, it's Saturday night, and this is the last Saturday of year 2025. Okay, so bukas is last Sunday. So it's a Thanksgiving Day sa lahat ng mga blessings na natanggap natin for the year 2025. And as we move forward for 2026, for the new beginning. Okay? Pero bago ang lahat, ano ba yung gusto kong sabihin? Marami akong gustong ipagpasalamat sa taong 2025, bagamat may mga kalungkutan din akong nadarama dahil this year sana natapos ko yung doctorate degree ko, pero sa hindi inaasahang pangyayari na hindi ko na-comply yung revisions at naglapse yung residency ko, so hindi na ako nagre-appeal pa. So tinanggap ko na yung katotohanan. Para ngayon I realize that I should keep moving, and I believe that God is redirected me, redirected me na hindi talaga meant doon sa school na pinasukan ko ng doctorate study. So I spent 8 years, and I think it's enough to move forward para ituloy ko na at tapusin ko na sa ibang eskwelahan. And thank God, nakapag-entrance exam na ako doon sa school na lilipatan ko, and I passed. So mag-enroll na lang ako by January next year. So sa totoo lang, that's the isa yun sa mga pains na naranasan ko this 2025 that I thought it was a victory, pero hindi. Pero it's okay dahil noon pa sa tuwing nakakaranas ako ng failure, I always believe in redirected. So bumagsak man ako ngayon, it does not define who I am. So I failed. I did not finish my doctorate degree for certain purpose. I guess only it's a wake up call para sa akin na tawag dito na hindi talaga hindi ako para sa school na yon, and ginawa ko naman yung the best ko, pero hindi ko talaga natapos. So tatapusin ko na sa ibang school, moving forward na ako. Ayun, so mag-enroll na ako by next year, magpapa-credit na ako ng mga subjects para mabawasan man lang yung mga subjects na ititake ko sa panibago kong school. But anyway, in a way, hindi man ako nakagraduate ng doctorate degree ko, pinagpasalamat ko na lang din sa Lord dahil kahit papaano, nasayang man yung mga ginastos ko, pero marami pa ring blessings na dumating sa akin. Sa pagsara ng pintuan, ang mga windows, inopen ng Lord para sa akin. So, yung sabi ko, redirected, bumagsak man ako, may nawala man sa akin, may kapalit at mas best pa. Yung failure is just only an improvement to myself. Ibig sabihin lang nun, hindi pa tamang panahon na mapunta sa akin yung doctorate degree ko. Some other time. So, moving forward pa rin ako sa waiting season ko, basta patuloy ako magtiyaga. Willing naman ako magsimula muli ng panibago sa pag-aaral ko ng doctorate degree ko. Yung nga lang, may mga ipapakredit ako. So, yung pains na yon andito pa rin. Yung galit ko pa rin doon sa mga taong na in-expect kong tutulong sa akin, pero binigyan ako ng false hope. Nandun pa rin yung pain, nandun pa rin yung galit, pero pinagpasa Diyos ko na sila. So, bahala ng Lord sa kanila. And the pains that na unti-unti nag-heal, Pero ang pinagpapasalamat ko sa taong 2025, isa pa yung mga blessings na tanggap ko, 15 years na pala ako sa employer ko, parang kailan lang from being a full-time faculty, then then naging academic coordinator, then naging dean, then naging campus head. So malaki yung responsibility hinawa ko sa ngayon, pero salamat sa biyaya ng Lord na
nagagampanan ko yung mga tungkulin ko at alam kong napaka-stress ng, ng trabaho ko. Kasi kung ako tatanungin ninyo, mas gugustuhin ko na lang na magturo, bumalik sa pagiging full-time faculty kasi mas relax at wala nang masasaya pa sa pagtuturo dahil doon ako nag-excel doon to teaching. I educate students to become professionals. I create professionals to be a business people in the future, or to become a manager or a CEO of the company, no? Kasi business educator ako. And ano pa pinagpapasalamat ko, yung mga blessings na natanggap ko mula January hanggang December, yung aking sasidlan hindi nakukulangan, kapag nauubos, napupunuan. Hindi talaga ako pinabayaan ng Lord dahil bawat problemang na-encounter ko, nairaraos ko sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagtulong sa pamilya, sa magulang ko syempre. Yan. So, pinagpapasalamat ko din sa Lord yung aking kalusugan, bagamat nasa stage na ako ng 40s, slightly humihina na yung immune system ko, but still, pinagagaling pa rin ako ng Lord. May inaalaga ko na yung kalusugan ko dahil kailangan ko pa rin maging magaling. Kailangan malakas ang resistensya ko dahil kailangan ko pa ng lakas para makapagtrabaho ako, para matustusan yung mga pangangailangan ko at makatulong ako sa aking pamilya at matustusan yung mga gastos ko. Dahil kung wala ang trabaho ko, kung wala akong trabaho, hindi ko matutustusan yung mga pangangailangan ko. Hindi ko masusustain yung ibang mga needs ko. Kaya salamat sa Lord dahil meron pa rin akong trabaho. Magamat malaki yung tungkulin ko, but still, nagagampanan ko yon because of God. No? Ano pa pinagpapasalamat ko sa buong taon ng 2025? Sa kalusugan, sa trabaho, at yun nga sa yung mga blessings na natanggap ko physically, mentally, socially, materially, no? So ang pagbibigay pasalamat sa Panginoon ito ay pagbibigay halaga sa ating lumikha sa atin ng kanyang kadakilaan, no? Dahil kung wala siya, wala rin tayo dito. Lalo ako personally, nabubuhay ako sa biyaya ng Panginoon. And kung wala ang Panginoon sa buhay ko, malamang pariwara ang buhay ko. No? Dahil minsan naman din ako naging pariwara, pero pinalo ako ng Lord, nire-direct ako ng Panginoon for the good. And alam ko na ire-redirect pa rin ako ng Panginoon for the better. Dahil yung mga hindi ko nakuha, yung mga prayers ko na hindi sinagot ng Lord, hindi doesn't mean na hindi na yun pwede. Pero gaya na sinabi ko, the Lord will redirect me kung saan ako sa tamang pagkalagyan, no? Yun lang. So moving forward sa 2026, gaya na sinabi ko, naranasan kong madapa, handa akong magsimulang muli. That's why nung birthday ko last November 26, sinabi ko, the best is yet to come. May mga bagay ako hindi nakuha for 2025, but I'm still thankful at makukuha ko din yon by next year or by 2027 kung matatapos ko yung doctorate study ko. But still, ang mahalaga, hindi ako sumuko, nagpatuloy pa rin ako. Matatapos ko rin ang aking pag-aaral na ito sa biyaya ng Panginoon. And yun lang. And salamat talaga. Yun yung mga bagay na pinagpapasalamat ko. Kaya sa pagsapit ng 2026, next week, magde-declare naman ako ulit ng manifestations na yung mga bagay na makukuha kong katagumpayan for next year, no? So yun lang, and I hope na kung kayo ay nasa mga bahay nyo, mag-pray kayo kay Lord. And isulat nyo din yung mga bagay na nagawa ng Lord sa buhay ninyo. Yung mga natanggap ninyo at mga answered prayer nyo for this year na ipagpasalamat natin. Ibalik natin ng
ang kahalagahan nito sa Panginoon. So, yun lamang.